Masasabi natin generation na talaga ngayon na smart projectors. Bukod sa mas mura kumpara sa TV ay yung portability. Madali mo kasi itong bitbitin mula sa sala ng bahay mo or papunta sa kwarto or kung gusto mong dalhin sa labas. Meron ako na-discover na brand bukod sa abot kaya ay maganda rin yung specs tulad ng mas mataas na Android version at lumens sa 7200. Sa hindi pa nakakaalam yung lumens, ito yung liwanag na galing sa projector. Mas maliwanag, mas okay. Bukod dyan ay merong mahabang lifespan na ang claim meron itong 50,000 hours, ang common kasi ay 20. So ito ang Vino Flip Projector na fun fact. Isang napansin ko dito pag sa navigation or kung nagta-type-type ka ay suwabe, di tulad ng iba na malag. Napansin ko lang na connect ko na sa wifi pero ayaw pa rin mag-play sa YouTube. Bali ang diskarte pala dito, need mo lang i-adjust yung time and date manually. After nun ay okay na. Dahil mataas yung Android version, makakapag-update ka ng mga pre-installed na apps. Pag older version kasi napansin ko ay ayaw. Meron pa rin kasi smart projector na naka-Android 9 pa rin. So ganito ang itsura ng wall ko pag naka-on yung ilaw. For better viewing, maganda talaga yung madilim. Ang isang feature nitong Veno ay yung tinatawag nilang electronic focus. Halimbawa, pag on mo medyo blurry, need mo lang i-press itong F+ or negative. So timpla-timplahin mo lang yung tamang amount sa paningin mo para sa focus para maging sharp. Isa ulit sa feature nitong Veno Flip Projector ay yung 360 degrees na spin view. Pwede natin itodo yung angle hanggang ceiling. Swak to sa mga nagvi-viewing na nakahiga. Kung familiar kayo sa Mi Box or Mi Stick, halos pareho lang naman yung interface at programs. So lumalabas para din itong Android box na meron pre-installed na YouTube, Netflix at iba pa. Tapos pwede ka rin mag-install ng apps na gusto mo basta available. So yung laki ng screen depende sa layo mo sa wall. Mas malapit, mas maliit, mas malayo, mas malaki. Pero ang maximum nito ay hanggang 150 inches. So malaki yan. Ito yung sample ng video. Medyo limited lang yung sample na pwede nating i-play dahil alam naman natin itong YouTube, napakahigpit nito sa copyright. So di ako makakapag-play talaga ng todo. Close the inner door before you open the outer door. Thank you. Radio check 2. Now. Oasis to Sammy. Do you read? Ang sunod nating tanong, pagbili mo ano ang nasa loob ng box? Sa loob nandito itong user guide. Kasama rin itong power cable. Nandito rin itong remote control, dalawang AAA battery ang kailangan mo dito. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Sa harap or face ng projector, nandito itong glass lens. Sa right side, nandito itong camera. Brand name naman itong nasa ilalim. Left and right yung grill para sa in and out ventilation. So dapat dito meron kang space, hindi ito pwedeng maharangan or matatakpan. Sa taas yung buttons para sa mga sumusunod. Sa likod dito sa upper part mula sa kanan, left and right, meron dalawang bilog na mesh. Ito yung sa speaker. Pero isang speaker lang talaga yung meron dito. Yung isa ay design lang. Ito yung tunog ng speaker. Sa pinakailalim, meron anti-skid pads. Yan yung bilog na yan para nga naman stable at di gagalaw-galaw. Sa gitna yung butas para kung gusto mong i-mount para sa tripod. Itong arm, ito yung para sa 360 degree spin views. Tapos itong tool para pag gusto mong higpitan or luwagan yung bolt.
Kung gusto mong i-connect sa Bluetooth speaker or earbuds, pwede yan. Punta ka lang sa settings, select mo yung Bluetooth, tapos search. Tapos select mo na yung device. Dito na tayo sa last part, ito ang conclusion. So ang tanong natin, sulit ba? Kumpara sa ibang brand, halos mura ito ng 40 to 50%. So bakit hindi? Same din naman ang entertainment na mai-enjoy mo. Lalo pag tight yung budget mo na marami kang dapat bayaran or dapat unahin. Pero gusto mo kasi magka-projector. So ito para sa'yo ito. Entry level pero okay yung specs. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing and review. Ako si Kuya Gizmo. Peace!